Meron naman po mga kababayan, disbarment naman po ang disbarment naman po ang kakaharapin nitong si Attorney Harry Roque, mga bossing. Oh, bakit? Eh meron na pong nag-file ng disbarment po kay Attorney Harry Roque. Bukod po sa pagtatago, bukod po sa paghahanap no sa kanya ng Kongreso, ang kakaharapin naman niya disbarment. Sumagot po si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Now ni Attorney Harry Roque na hindi siya sa kanya galing ang kumalat na deep fake video noong Hulyo kung saan makikita ang umano'y mukha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na... Yan! Kasi po kung hindi ako nagkakamali, mga bossing, si tama ba? Melvin Matibag. Oh, yung nag-file ng disbarment case dito kay Attorney Harry Roque. Dahil nga daw po, no, parang hindi naman gawain ng mga lawyer yung mga pagpapakalat ng mga peking mga video na yun. Ano? Tanong, saan una nating nakita, mga kababayan, yung pagpapakalat ng peking video na nagpupulboro ng ating Pangulo? At ngayon take note ngayon binubuhay na naman ni Maharlika, mga kababayan, yung pulboron video. Binubuhay na wala na pong naniniwala, mga bossing. No. Kanino po natin unang nakita at sino po ang una nating personalidad na nakita no, na nagpe-play ng video na yon sa labas ng bansa po? Sabi ni Ma'am Kawamura Dayanara, ayan, sa US, kay Roque. Tapos sasabihin niya, alam nyo, kaya naman ako ginigipit ng Kongreso dahil diyan sa pagpapakalat ng video na nagpupulburan ang Pangulo. Hindi nga ako ang nagpakalat noon. Ang magpapakalat noon yung mga malalapit daw po sa Pangulo, mga kababayan. Nanisi pa nung malalapit sa Pangulo. Samantalang peke naman yung pinapakalat. Pero, mga bossing, may mali siya. Di ba? Oh. Sumisinghot ng isang powdery substance. Ito kasi ang naging basihan ng inihain. Yun, tama. Tama ako, si Attorney Melvin Matibag. Na disbarment case ni Attorney Melvin Matibag laban kay Roque matapos umano itong lumabag sa Canon 2, Section 38 ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Wait lang, maputol ko po, mga kababayan. Ito po parehas disbarment, di ba? Si Attorney Gadon, mga bossing, na-disbar din po, di ba, mga kababayan? Kaya lang, wa-effect. Okay lang kay Attorney Larry Gadon. Sabi niya, okay lang, walang problema sa akin. Tagal ko nang hindi nagpa-practice ng lawyering Tagal ko nang hindi naglo-lawyer Walang pakialam, hindi ko naman, kumbaga, hindi niya ginagamit, no? Yung pagiging lawyer na niya. Ito po, si Attorney Harry Roque, kung hindi ako nagkakamali, di ba, sabi niya, lawyer siya ng Whirlwind, may mga kliyente siya, ganito, ganyan. So, isa, siguro, sa pangunahin na kanyang pinagkakakitaan, ang pagiging lawyer po, nako, maaapektuhan talaga siya. Di ba? No. Sa sabi dito ni Melvin Matibag, attorney? Una nang napatunayan na peke ang video na kumalat ilang oras bago ang State of the Nation address ng Pangulo. Sinakto nila sa SONA, kala nila malaking impact. Madami talagang manonood. Ang tanong doon, madami bang maniniwala? Yan ho ang tanong Talagang pati naman tayo, mga kababayan, pati ho tayong mga pro-government mga sumusuporta sa gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos, talagang papanoorin natin yun. At sabik na sabik tayong makita yun. No? Para mapatunayan ba, totoo ba o hindi? Ang tanong, madami bang maniniwala? Hindi po. Ang naging siste, madami po ang nagtawa lang. Di ba? Pero giit ni Roque, hindi sa kanya galing ang video at hindi niya kailanman sinabi na ito ang patunay na drug addict ang presidente. Hindi, may sinasabi kang mga ganun Di ba? May sinasabi sabi, patunayan mo, Bongbong. Gumaganon ka pa nga Di ba? Tignan mo po, mga kababayan.
yung mga nangyayari doon sa mga personalidad, sa mga tao, sa mga sumusuporta sa ginagawang kalokohan ni Maharlika. Nasasabit po sila sa kung ano-anong mga kaso, nasasabit, oh yan, di ba? Tama si Rego, oh. Diktador nga tawag niya eh. Nasisira po ang buhay ng mga naniniwala kay Maharlika, mga bossing. Biruin mo, attorney ka, lawyer ka. Tapos maniniwala ka sa mga ganun? Oh, parang sinabi mo na mas matalino sa iyo si Maharlika. Di ba? Sabi ni Ma'am Lori Mamawag, mas marami sa admin po. Piliin natin, sabi. Sabi ni Odi Lenon, sa sobrang kadaldala ni Roque, pinahamak. Ay, lagi po yan. Ano? Lagi po yan, mga kababayan. Oh. Lagi ho na tipo bang si Roque ang naglalaglag kay dating Pangulong Duterte. Meron pa nga eh, di ba? Ano yan? Nagdaldal na naman. Sabi kagabi po hindi po ako makatulog ng maayos. Kasi po tumawag po sa akin ang dating Pangulong Duterte. Any moment, anytime daw po mga kababayan, siya ay uhulihin na ng ICC. Sabi ko, napuyat pa si Roque doon sa imaginary na tumawag sa kanya. Tapos, sinoplak ni Panelo. Sabi po ng Pangulo, wala pong tumatawag, ganito, ganyan. Wala daw po siya tinatawagan na Harry Roque tungkol doon. O, meron pa yung isa. Di ba? Siya din yung, yan. Siya din yung nagpaumpisa niyan eh. Akala niya siguro yung sa gentleman's agreement, di ba siya yung nagsabi, meron naman po talagang gentleman's agreement, blah, 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 ganito, ganyan. Akala niya may didepensa niya, yung pala, nalaglag lalo ang dating Pangulo. Napatunayan, meron pala talagang secret agreement ang dating Pangulo at ang China. Ngayon, dahil nasabi na ni Roque, si Panelo naman, naku, wala pong ganyan. Madaldal kasi itong si Harry Roque. Ano ho? Yung kadaldalan niya ho, pag nagpapaliwanag, mga bossing, mas pinipili niya doon sa social media niya, doon sa account niya, magsalita. Ngayon, medyo nabawas-bawasan po. At paiba-iba na ng time. Dati, yung spokes hour niya, merong oras yan eh. Ngayon, hindi na daw po. Hindi na po tayo susunod doon sa spokes hour. Kasi po, hinahanap na tayo ng kapulisan. Tinatrack po nila ang ating IP address. Kaya naman po, talagang mayabang pa. Gumamit na po ako ng VPN. Yung VPN po kasi, mga bossing, kapag linocate mo yung IP address, kunyari ito, yung IP address ko, mga kababayan, di ba? Pag nilocate mo yan, makikita mo, nasa Amerika ako. Kasi dahil may VPN, so, pwedeng mangyari po yun. Makikita mo, nasa ibang lugar. Hindi makikita yung mismong lokasyon niya. Pasasaan ba? Mahuhuli din ho yan, mga kababayan. Makakukuha din ho yan. Si Kibuloy, di ba? Ano sinasabi sa atin, mga kababayan, nung mga DDS? Ang tagal-tagal nyo nang sinasabi na mahuhuli si Kibuloy. Bakit ngayon nakalabas pa din si Kibuloy? Ano po ang ending? Ayun, sa pool, kuha ni General Torre, mga kababayan. Di ho ba? 1,107 viewers. Ulitin ko po yung interview po dapat sana natin ngayon kay dating Senador Antonio Trillanes inusog po ng Monday, September 30, ganap na alas 9 ng gabi ho, mga kababayan. Bakit? Kasi po hindi po ayos ang lagay. Inuubo po si dating Senador Trillanes ngayon. Kumbaga kailangan ipahinga muna 'yon, no? Pero matutuloy pa din po 'yan alas 9 ng gabi sa Monday dito po sa ating channel. Muli po 1,100 viewers, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe and mag-share. Doon naman po sa late na dumating, pwede niyo naman po itong panoorin ng replay. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Shiro Kansaki, Kawamura Dayanara, salamat sa inyong pagtambay at Rego Adventure.